Mapagpalang umaga, ako nga pala si Marijoy R. Vargas na nagmula sa BSE Filipino 2-2. Ngayon ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang punto at paraan ng artikulasyon. Unahin na natin ang punto ng artikulasyon. Ano nga ba ang punto ng artikulasyon? Ang punto ng artikulasyon ay tumutukoy sa kung anong bahagi ng bibig na isasagawa ang pagbigkas sa ponema. Alam nyo ba ay mayroong 5 punto ng artikulasyon? Ito ay ang punto ng artikulasyong panglabi, pangngipin, panggilagid, velar o pangalangala, at ang panghuli ay ang punto ng artikulasyong glutal. Unahin na natin ang punto ng artikulasyong panlabi. Ang ibabang labi ay dumidikit sa labing itaas. Ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong panglabi ay ang P, B, M, pa, ba, ma, pabo, bahay, mansanas. Pangalawa, ang punto ng artikulasyong pangngipin. Ang dulong dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin sa itaas. Ang punto ng artikulasyong pangngipin ay ang mga titik na T, D, N, T, T, N, tao, dagat, ngipin. Ang punto ng artikulasyong panggilagid. Ang ibabaw ng dulong dila ay lumalapit o dumidiit sa punong gilagid. Pangatlo ay ang punto ng artikulasyong panggilagid. Ito ay ang mga letrang L at R. La, ra, lamok, rosa. Velar o pangalangala. Ang ibabaw ng dulong dila ay dumidiit sa velum o malambot na bahagi ng ngalangala. Pang-apat, ang punto ng artikulasyong velar o pangalangala. Ang halimbawa nito ay K at Chi, K, K, kasoy, gamot. At ang panglimang punto ng artikulasyon ay ang glutal. Ang babagtingang tinig ay nagdidiit o naglalapit at hinaharang o inaabala ang presyon ng palabas na hininga upang lumikha ng paimpit o pasutsot na tunog. At ang panglima ay ang punto ng artikulasyong glutal. Isang halimbawa nito ay ang letrang H, halaman, hawla. Ngayon ay dumako naman tayo sa paraan ng artikulasyon. Inilalarawan at ipinapakita kung papaano ang mga sangkap sa pagsasalita ay gumagana at kung papaano ang ating hininga ay lumalabas sa bibig o sa ilong sa pagbigkas ng alinman sa mga ponemang katinig. Ngayon ay dumako naman tayo sa paraan ng artikulasyon. Mayroong 6 na paraan ang artikulasyon. Ito ay ang pasara, pailong, pasutsot, pagilid, pakatal, at ang panghuli ay ang malapatinig. Una narito ang paraan ng artikulasyong pasara. Ang daanan ng hangin ay harang na harang. Ang mga halimbawa ng paraan ng artikulasyong pasara. Ito ay ang mga letrang B, P, D, T, G, K, 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 P, P, T, T. Sumunod na rito ang paraan ng artikulasyong pailong. Ang hangin na nahaharang dahil sa pagtikom ng mga labi, pagtukod ng dulo ng dila sa itaas ng mga ngipin o kaya dahil sa pagbabang velum ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas. Ito naman ang paraan ng artikulasyong pailong. Letrang M, Letrang N, Pangatlo, ang paraan ng artikulasyong pasutsot. Ang hanging lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng dila at nangalangala o kaya mga babagtingang pantinig. Ito naman ang mga halimbawa sa paraan ng artikulasyong pasutsot. Ito ay ang mga letrang S at H. Sumunod naman ay ang paraan ng artikulasyong pagilid. Ang hanging lumalabas ay sa gilid ng dila sapagkat ang dulong dila ay nakadikit sa punong gilagid. Ang halimbawa naman ng artikulasyong pagilid ay ang letrang L, L. Ang paraan ng artikulasyong pakatat.
Ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinababaya ang lumalabas sa pamamagitan ng ilang beses na paglapag ng dulo ng nakaarkong dila. Ang halimbawa naman ng paraan ng artikulasyong pakatal ay ang letrang R. Ito ay At ang panghuli ay ang paraan ng artikulasyong malapatinig. Dito'y nagkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa isang posisyon. At ang panghuli ay ang paraan ng artikulasyong malapatinig. Ang halimbawa nito ay ang W at Y. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Naway naunawaan niyong mabuti ang iba't ibang uri ng punto at paraan ng artikulasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako si Marijoy R. Vargas. Paalam.